Nakikita mo ba, Leandro? Unti-unti niyang binubura ang alaala ni Sofia. Maging ang mga paboritong damit ng mga bata, pinalitan na niya. Ang boses ni Isabel ay kasing tulis ng karayom na hawak ko. At sa isang iglap, ang hangin sa aking dibdib ay tila ninakaw. Nakatayo ako sa labas lamang ng pinto ng aklatan, sa dilim ng pasilyo, kung saan hindi nila ako nakikita. Sa aking mga kamay, hawak ko ang paboritong bestida ni Elise, ang kulay langit na damit na may maliliit na borda ng sampagita, ang huling regalo sa kanya ng yumaong ina. May maliit itong punit malapit sa laylayan at nangako akong tatahiin ito ngayong gabi para muli niyang maisuot bukas. Ang sinulid na gamit ko ay halos kapareho ng kulay ng tela. Maingat kong binili iyon mula sa natitira kong sahod pagkatapos itabi ang sapat na halaga para sa isang second-hand na libro na matagal nang gusto ni Elian para sa kanyang kaarawan. Ang bawat tahi ay ginawa ko ng may pag-iingat. Ang bawat hibla ay simbolo ng pag-aalaga. Ngunit ang narinig ko, iyon ay hindi isang karayom, isa yung punyal. Hindi ko namalayan na ang dulo ng karayom ay tumusok sa aking daliri. May umusbong na isang patak ng dugo, matingkad na pula laban sa puti ng aking balat. Ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang lahat ng sakit ay nasa loob, isang matinding kirot na kumakalat mula sa aking puso, palabas sa aking mga ugat. Tumingin ako sa bestida, sa aking mga kamay, isang bagay na sinisikap kong buuin, pangalagaan, ay ginagamit na ngayong ebidensya laban sa akin. Ginagawa nilang sandata ang aking pagmamahal. Biglang bumigat ang bestida, ang bawat hibla ay tila humihila sa akin pababa. Ang maliit na silid sa dulo ng pasilyo, ang aking munting kanlungan sa mansyon na ito ay biglang naging napakalayo. Bakit ang sinulid na dapat sana'y maghilom ng sugat ay siya ngayong itinusok sa sarili kong puso? Narinig ko ang mga yabag na papalapit. Mabilis kong itinago ang bestida sa aking likuran. Pinunasan ng luha na hindi ko namalayang pumatak at hinarap ang pinto ng aklatan na bumukas. Si Isabel ang unang lumabas. Ang kanyang mukha ay balot sa isang pagkukunwaring pag-aalala. "Oh, Maribel, nandyan ka pala. Kanina ka pa namin hinahanap." Sa likod niya, si Ginoong Leandro ay nakatayo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang mga mata niya'y malamig at mapanuri. Wala akong mabasa sa kanya, kundi ang distansya, isang pader na matagal ko nang sinubukang tibagin sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang mga anak. Bakit po, Ma'am Isabel? Sir Leandro?" Tanong ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. "Nawawala," sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng drama. "Nawawala ang kwintas na pamana pa sa akin ng aking lola." Ang huling alaala ko sa kanya. Tumingin siya kay Leandro. Ang mga mata niya'y nangungusap, naghahanap ng kakampi. Sinuyod ko na ang buong kwarto ko. Wala talaga. Hindi naman yun basta-basta mawawala. Ang mga salita niya ay nakabitin sa hangin, mabigat sa paratang na hindi binibigkas. Ang mga mata ni Ginoong Leandro ay dumapos sa akin. Walang pagtatanong, tanging paghatol lamang. Halughugin ang bawat silid. Utos niya sa 2 security guard na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagpadala ng takot sa aking kalamnan. "Simulan ninyo sa taas. Walang palalampasin." "Leandro, teka," sabi ni Isabel na hinawakan ang braso nito. "Huwag naman ganyan. Nakakahiya. Baka naman kung saan ko lang nailagay." Ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. Isang kislap ng tagumpay. Isa itong palabas. At ako ang itinakdang kontrabida. Kailangang mahanap. Simpleng sagot ni Ginoong Leandro at nagsimula na silang maglakad. Sumunod sila sa mga guard patungo sa hagdanan. Naiwan akong nakatayo sa pasilyo. Ang puso ko'y dumadagundong. Maya-maya,
Narinig ko ang kanilang mga yabag na pabalik. Kasama nila si Don Eusebio, ang matandang katiwala, na nakayuko at hindi makatingin sa akin ng diretso. "Sir Leandro," sabi ng isang guard, "wala po kaming nakita sa mga silid sa itaas." Ang mga mata ng lahat ay muling napunta sa akin at sa maliit na silid ko sa dulo ng pasilyo. "Dito na lang ang hindi pa natitingnan," sabi ni Isabel sa mahinang boses na para bang ayaw niyang sabihin iyon. "Pasensya na, Maribel," sabi ni Ginoong Leandro, ngunit wala akong narinig na pagsisisi sa kanyang tono. Binuksan nila ang pinto ng aking silid. Ang muntik kong espasyo ay simple lamang. Isang maliit na kama, isang lumang aparador, at isang mesang may larawan ni na Elian at Elise. Isang iginuhit na larawan na ibinigay sa akin ni Elise. Sa drawing, magkakasama kaming tatlo, masayang magkakahawak kamay. Malayo sa amin, sa gilid ng papel, ay may isang maliit na stick figure na may magarbong damit at masungit na mukha. Alam kong si Isabel iyon. Ang drawing na yon ang aking kayamanan. Nagsimulang maghalungkat ang mga guard, binuksan ang aparador, itinaob ang ilang damit ko. Si Don Eusebio ay lumapit sa kama at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinaas niya ang aking unan. At doon, sa ilalim nito, kumislap ang isang bagay. Isang hikaw. Hindi ito ang kwintas, kundi isang mumurahing hikaw na may pekeng diamante. Itinaas ito ni Don Eusebio, ang kanyang mga mata ay nakaiwas pa rin sa akin. Napaawang ang bibig ni Isabel, isang perpektong pag-arte ng pagkabigla. "Ha! Hindi yan ang kwintas ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila nabasag. Tumingin siya kay Leandro. Ang mga mata niya'y puno ng huwad na awa para sa akin. Pero patunay na yan. Patunay na magnanakaw siya. Ang akusasyon ay humampas sa hangin. Matalas at hindi mapag-aalinlanganan. Ang mumurahing hikaw sa kamay ni Eusebio ang naging hatol sa akin. Walang paglilitis, walang tanong. Tanging ang malamig at matigas na pagtitig ni Ginoong Leandro. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang lahat. Hindi po totoo yan. Ang mga salita ay hirap na lumabas sa aking lalamunan na tila may nakabara na hindi ko malunok. Sinubukan kong salubungin ang mga mata ni Ginoong Leandro. Naghahanap ng kahit katiting na pagdududa, isang maliit na puwang para sa aking katotohanan. Ngunit wala. Ang nakita ko lang ay isang pader na bakal. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang kilos na kasing talas ng sampal na agad pumigil sa anumang sasabihin ko pa. Hindi niya kailangan ng salita. Ang kilos na yon ay sapat na. "Umalis ka na," sabi niya. Ang kanyang boses ay patag, walang init, walang galit, walang anuman. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang kawalan. Mas gugustuhin ko pa ang sigawan niya ako, pagdudahan, kaysa sa ganitong malamig na pagtatapos. Ngayon din. Ang dalawang salitang yon ay tumarak sa aking dibdib. Ngayon din. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Ngunit bago pa man ako makapag-isip, may narinig akong maliliit na mga yabag na tumatakbo sa pasilyo. Sinasabayan ng humihiyaw na mga tinig. "Yaya, Yaya, huwag." Sina Elian at Elise. Bigla silang sumulpot sa aking tabi. Ang maliliit nilang mga braso ay mahigpit na yumakap sa aking mga binti. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa sa luha. "Daddy, please! Huwag niyo po paalisin si Yaya." Sigaw ni Elise. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa pag-iyak. "Sinungaling si Tita Isabel. Hindi magnanakaw si Yaya." Dagdag ni Elian. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi nababagay sa kanyang edad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas ko ay nawala. Yumuko ako at niyakap sila ng mahigpit. Ang sakit sa kanilang mga tinig
ay higit na mas masakit kaysa sa anumang paratang. Ito ang tunay na parusa, ang makita silang nasasaktan dahil sa akin. Ngunit ang yakap ay hindi nagtagal. Naramdaman ko ang malalakas na kamay ni Ginoong Leandro na pilit na naghihiwalay sa amin. Isinuklas niya ang mga braso ng kanyang mga anak mula sa aking pagkakayakap. Tumingin siya sa kanyang mga kamay matapos hawakan ang mga bata at sa isang saglit may dumaang anino ng sakit sa kanyang mukha. Galit ba yon o pagsisisi? Mabilis itong nawala. Dalhin niyo sila sa kwarto. Utos niya sa isang kasambahay na agad namang sumunod. Ang mga sigaw ni na Elian at Elise ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon habang sila ay kinakaladkad palayo. Yaya, mahal ka namin, Yaya. Iyon ang huling narinig ko bago isara ang pinto ng kanilang silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang martilyo na ipinukpok sa aking puso. Binalingan ako ni Ginoong Leandro. Ang kanyang mukha ay muling naging isang blangkong maskara. Sumenya siya sa isang guard. Walang salitang namutawi, ngunit naintindihan agad ng lalaki. Kinuha nito ang lumakong backpack na naglalaman ng lahat ng aking ari-arian sa mundo at walang pakundangang inihagis ito sa daanan sa labas ng pinto. Pagkatapos, dumukot si Ginoong Leandro sa kanyang bulsa. May kinuha siyang isang rolyo ng pera at ibinato ito sa paanan ko. Ang mga papel na pera ay kumalat sa sahig na gawa sa marmol, isang insultong mas masahol pa sa sampal. Para hindi mo masabing hindi kita binayaran, sabi niya, ang bawat salita ay may lason. Hindi ko pinulot ang pera, hindi ko kayang ibaba ang aking sarili ng ganoon. Sa halip, dahan-dahan akong tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 alaala. Habang ako ay itinutulak palabas ng gate, naramdaman ko ang unang patak ng ulan sa aking pisngi. At pagkatapos ay isa pa at isa pa, hanggang sa ang langit mismo ay tila umiiyak para sa akin. Sa aking paglingon, nakita ko ang isang maliit na anino sa bintana ng silid ng mga bata. Si Elian. Hindi ko marinig ang kanyang sinasabi, ngunit nabasa ko ang kilos ng kanyang mga labi. Isang lihim na mensahe sa gitna ng unos. Naniniwala ako sa iyo, Yaya. Pagkatapos, ang malaking bakal na gate ng mansyon ay nagsara sa aking likuran. Isang pinal na kalampag ng bakal na tumatak sa katahimikan at naghudyat ng aking pag-iisa. Nakatayo ako roon, basang-basa sa ilalim ng rumaragasang ulan, hawak ang strap ng aking luma at basang backpack. Ang init mula sa mga salita ni Elian ay mabilis na nilamon ng lamig ng gabi. Ang bigat ng kawalan ng katarungan, ang bigat ng pag-iisa, ang bigat ng lahat ng nawala sa akin ay biglang bumagsak sa aking mga balikat. Bumigay ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa matigas at basang semento sa labas ng gate. Ang katahimikan ng aking pagtangis ay nilunod ng malakas na dagundong ng kulob. Ang lamig ng semento ay gumagapang na sa aking mga buto at ang bawat patak ng ulan ay parang yelo sa aking balat. Wala na akong maramdaman kundi ang bigat. Isang kabiguang napakalalim na tila hihigupin na ako ng lupa. At sa gitna ng aking pag-iisa, may naramdaman akong isang kamay, magaspang ngunit mainit, na dumapo sa aking balikat. Pag-angat ko ng aking basang mukha, isang malaking payong ang sumasalubong sa akin. Pansamantalang pinipigilan ang hagupit ng ulan. Sa likod nito ay ang kulubot ngunit pamilyar na mukha ni Aling Imelda, ang aming kapitbahay na medyo may katandaan na ang bintana ay direktang nakatanaw sa gate ng mansyon. "Halika na, Ineng," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin ng pag-uutos. Malulunod ka sa sarili mong luha at sa ulan kung mananatili ka diyan. Tinulungan niya akong tumayo. Ang aking mga binti ay nanginginig at halos hindi ako kayang suportahan. Inakay niya ako palayo sa malupit na gate na yon. Palayo sa buhay na pilit kong binuo na ngayon ay durog na.
Dinala niya ako sa kanyang maliit na bahay sa kabilang kalsada. Ang amoy ng piniritong isda at bagong timplang kape ang sumalubong sa akin pagpasok. Isang amoy ng tahanan, isang amoy na matagal ko nang hindi na amoy. Ang kanyang bahay ay masikip at simple, malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit ang init sa loob ay agad na yumakap sa aking nanlalamig na katawan. Walang gaanong tanong, iniabutan niya ako ng isang tuyong duster at isang tuwalya. Habang nagbibihis ako sa kanyang maliit na banyo, nakita ko ang aking refleksyon sa isang salamin na may lamat. Ang babae sa salamin ay hindi ko na halos makilala. Basang buwisit, namumugto ang mga mata, ang kanyang muka ay isang maskara ng dalamhati. Ito ba ang nangyayari sa mga taong nagmamahal ng sobra? Nagiging estranghero sa sariling mga mata? Paglabas ko, may isang mainit na mangkok ng sabaw na naghihintay sa akin sa kanyang maliit na lamesa. Umupo ako at nagsimulang humigop. At sa bawat subo, ang init ay tila unti-unting nanunuot. Nilalabanan ang lamig sa aking kalooban. Doon, sa harap ng kanyang kabaitan, bumigay na ako. Ikinuwento ko ang lahat sa pagitan ng mga hikbi, ang paratang, ang hikaw, ang malamig na mga mata ni Ginoong Leandro, ang paghagis ng aking gamit. Nakikinig lang si Aling Imelda. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng galit para sa akin. Nang matapos ako, kinuha niya ang isang basang bimpo at marahang ipinunas ito sa aking noo, na para bang isa akong batang may lagnat. "Hay nako, bata ka," sabi niya, umiling-iling. "Ang mundo ay hindi para sa mga maamo. Lalamunin ka nila ng buo." Huminga siya ng malalim. "Iyak mo lang yan lahat ngayong gabi. Ubusin mo, dahil paggising mo bukas, kailangan mo nang lumaban ulit. Walang ibang gagawa niyan para sa'yo." Ang kanyang mga salita ay walang palamuti, direkta, at masakit na totoo. Ngunit yun mismo ang kailangan kong marinig. Hindi habag, kundi isang tulak para bumangon. Narinig ko na ang mga kwento tungkol sa pamilyang yan. Dagdag niya sa mas mahinang boses na tila nagchitsismis. Maging noong nabubuhay pa si Doña Sofia, ang yumaong asawa. May mga bagay na hindi tama doon, kahit noon pa man. Hindi ko na inusisa kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagod na ako. Ang gusto ko lang ay matulog at magdasal na sana. Paggising ko, isa lang itong masamang panaginip. Pinatulog niya ako sa kanyang maliit na sopa. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, naramdaman kong ligtas ako. Kinaumagahan, nagising ako hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang matamis at pamilyar na amoy. Ang amoy ng niyog at nilulutong galapong. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa kusina. Nandoon si Aling Imelda, abala sa paghahalo ng mga sangkap sa isang malaking mangkok, humuhuni ng isang lumang kanta. Naghahanda siya ng kakanin na ititinda niya sa palengke. Pinanood ko siya. Ang kanyang mga kamay, na sanay, ang kanyang katahimikan na puno ng layunin. At habang pinapanood ko siyang lumikha ng isang bagay mula sa mga simpleng sangkap, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang maliit na binhi ng pag-asa na itinanim sa tigang na lupa ng aking pighati. Ang amoy na iyon, ang amoy ng niyog at nilulutong galapong na gumising sa akin. Iyon ang naging pisi na humila sa akin mula sa pagkalunod sa dagat ng pighati. Kinalimutan ko muna ang sakit. Kinalimutan ko ang paratang. Sa umagang iyon, mayroon lamang isang bagay sa aking isipan, ang pangangailangang mabuhay. Nilakasan ko ang aking loob at nilapitan si Aling Imelda habang abala ito sa pagbabalot ng suman. "Aling Imelda," panimula ko. Ang boses ko ay halos pabulong. "Pwede po ba akong tumulong at matuto? Kahit anong ipagawa niyo po, gagawin ko. Kailangan kong magsimula ulit." Huminto siya sa kanyang ginagawa at tiningnan ako ng matagal.
May nakita akong pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit meron ding paghanga. Ngumiti siya, isang ngiting nagpakita ng mga guhit ng kanyang karanasan. Abay, siyempre, akala mo hahayaan kitang magmukmok dyan maghapon? Halika rito at ipapakita ko sa'yo kung paano pakalmahin ang isang pusong wasak sa pamamagitan ng pagmamasa ng galapong. Ang mga sumunod na araw ay naging aking bagong mundo. Ang aking mga umaga ay hindi na nagsisimula sa pag-aasikaso kina Elian at Elise, kundi sa paggising bago pa man tumilaok ang mga manok, sa pagkayod ng niyog at paggiling ng bigas, ang lagkit ng galapong sa aking mga daliri, ang init ng singaw na humahalik sa aking mukha, ang halimuyak ng gata ng niyog at dahon ng saging. Ang mga ito ang naging aking bagong katotohanan. Masakit ang aking katawan sa pagod sa pagtatapos ng araw. Isang sakit na mas gusto kong maramdaman kaysa sa sakit ng pagkakanulo. Ang unang beses na nakabenta kami ng isang bilao ng puto na ako mismo ang tumulong gumawa, naramdaman ko ang isang kakaibang kagalakan. Ang iilang piraso ng perang iniabot sa akin ni Aling Imelda bilang aking parte ay mas mabigat at mas mahalaga kaysa sa sahod na tinatanggap ko noon dahil ang perang ito pinagpaguran ko. Ang perang ito, akin talaga. Sa gitna ng aming pagtatrabaho, paminsan-minsan ay nagdadala ng balita si Aling Imelda mula sa kanyang network ng mga tsismosa sa lugar. Ang sabi ng labandera ni Mrs. Ortiz na kaibigan ng hardinero sa mansyon, simula niya isang hapon habang nagpapahinga kami, parang morgue daw sa loob, tahimik. Ang pagkain daw hindi ginagalaw sa mamahaling plato, nagkukulong lang daw sa kwarto ang mga bata. Ang bawat salita niya ay parang maliliit na tinik sa aking puso. Naiisip ko sina Elian at Elise, malungkot at marahil ay nagugutom. Sila ang aking lakas, ngunit sila rin ang aking pinakamalaking kahinaan. Ang balitang yon ay nagbigay sa akin ng mas matinding determinasyon. Kailangan kong maging mas matatag para sa kanila. Para kung sakaling kailanganin nila ako balang araw, mayroon akong maipagmamalaki. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga makukulay na sapin-sapin na aming ginawa, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Aling Imelda, sabi ko, bakit hindi natin subukang mag-post sa internet? Sa Facebook? Maraming tao ang naghahanap ng pagkain doon. Kumunot ang noo niya, hindi pamilyar sa aking sinasabi. Ano yang Facebook na yan? Baka maloko lang tayo dyan. Ngumiti ako. Ako na po ang bahala. Gamit ang luma kong telepono, nabasag ang screen, kinuhanan ko ng litrato ang aming mga kakanin. Inayos ko ito ng maganda sa isang plato na may dahon ng saging. Sinubukan kong gawing kaakit-akit ang bawat kuha. Gumawa ako ng isang simpleng page na pinangalanan kong Kalinga Kakanin ni Maribel. Inilagay ko ang numero ni Aling Imelda para sa mga order. Sa unang 2 araw, walang nangyari. Ngunit hindi ako nawala ng pag-asa. Patuloy akong nag-post. At sa ikatlong gabi, habang nagbibilang kami ng aming maliit na kita, isang tunog mula sa luma kong telepono ang bumasag sa aming pagod na katahimikan. Isang notification ng mensahe. Binuksan ko ito. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hi po, basa ko sa mensahe. Available pa po ba for bulk order? Para po sa isang children's birthday party this weekend. Kailangan po namin ng 5 bilao ng sapin-sapin, 5 bilao ng puto, at 100 piraso ng suman. Napatingin kami ni Aling Imelda sa isa't isa. Ang aming mga mata ay nanlalaki sa gulat. Isang children's birthday party. Ang unang malaking order ko ay para sa isang selebrasyon ng mga bata. Ito ay hindi lang isang order, ito ay isang senyales. Isang maliit na tagumpay na sa pakiramdam ko ay kasing laki ng buong mundo. Ang mansyon ay naging isang malaking kahon ng yelo. Ang mga halakhak na dating nagbibigay buhay sa mga pasilyo ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Leandro, ang katahimikang ito
ay isang lason na dahan-dahang kumakalat, isang paalala ng pagkakamaling marahil ay kanyang nagawa. Ang pagbabago sa kanyang mga anak ay hindi maitatanggi. Si Elian, na dating masayahin, ay naging palaging nakakunot ang noo. Si Elise, ang kanyang munting prinsesa, ay hindi na kumakanta. Ang kanilang mga pagkain na inihahanda ng may pag-iingat ni Isabel ay madalas na hindi nagagalaw. Ang tanging hiling ni Leandro na bumalik sa normal ang lahat ay hindi natutupad. Kaya napilitan siyang dalhin ang mga ito kay Dr. Amparo Reyes, isang kilalang child psychologist. Sa loob ng maliwanag at maaliwalas na opisina ni Dr. Reyes na puno ng mga laruan at libro, ang dalawang bata ay umupo sa isang maliit na mesa. Si Isabel ang naghatid sa kanila, ngunit pinakiusapan ng doktora na maghintay na lamang ito sa labas. Gusto niyo bang mag-drawing ngayon? Malumanay na tanong ni Dr. Reyes habang inilalatag ang mga puting papel at krayola. Si Ilian ay umiling lamang at yumuko. Ngunit si Elise ay kumuha ng itim na krayola at nagsimulang gumuhit. Ang iginuhit niya ay hindi isang bahay o isang bulaklak. Gumuhit siya ng dalawang malalaking stick figures. Ang isa ay may magarbong damit at tatsulok ng ngiti na mukhang masungit. Ang isa naman ay simple lang at may mga guhit na parang luha sa kanyang mga mata. Sa pagitan nila ay isang kama na may unan at ang kamay ng magarbong figura ay may inilalagay sa ilalim ng unan. Ang ganda naman ng drawing mo, Elise, sabi ni Dr. Reyes. Sino-sino sila? Si Tita Isabel po, turo niya sa magarbong figura. At si Yaya Maribel po, turo naman niya sa umiiyak na figura. Naglalaro po si Tita Isabel. Tinatago niya po yung gamit ni Yaya. Ang mga salita ng bata ay simple at inosente. Ngunit para sa isang sanay na tenga, ito ay isang malakas na hudyat. Isinulat ito ni Dr. Reyes sa kanyang notepad nang hindi nagpapahalata. Biglang nagsalita si Elian na kanina patahimik. Sinungaling siya, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mariin at puno ng galit. She's a liar. Hindi po magnanakaw si Yaya. Nang sumunod na sesyon, si Leandro na mismo ang kinausap ni Dr. Reyes. Leandro, ang mga bata ay nagpapakita ng matinding emotional distress, panimula ng doktora. Higit pa ito sa simpleng pangungulila sa isang yaya. Nakabuo sila ng isang naratibo sa kanilang isipan tungkol sa kanyang pag-alis. They will get over it. Children are resilient. Sagot ni Leandro, medyo naiinis. Hindi ganoon kasimple. Giit ni Dr. Reyes. Mayroon ba silang nasabi sa'yo tungkol sa gabi ng insidente? Mayroon bang alitan na namagitan kina Miss Corazon at Maribel bago pa man mangyari ang lahat? Ang tanong ay banayad. Ngunit tumama ito sa isang bahagi ng isipan ni Leandro na pilit niyang isinasara. Naalala niya ang mga hiyaw ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga salita. Sinungaling si Tita Isabel. Noong gabing iyon, binaliwala niya ito bilang pagtatanggol lamang ng mga bata sa kanilang yaya. Ngunit ngayon, sa malamig at tahimik na opisina ng doktora, ang mga salitang yon ay bumalik na may kasamang bigat. Gabi na nang umuwi si Leandro. Ang mansyon ay mas malamig at mas tahimik kaysa dati. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang silid, napadaan siya sa kwarto ng mga bata. Bahagyang nakaawang ang pinto. May narinig siyang isang bulong. Ang boses ni Elian, malinaw sa katahimikan ng gabi. Ayoko sa kanya, Elise. Siya ang may gawa kung bakit pinaalis ni Daddy si Yaya. Natigilan si Leandro. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Hindi sinabi ni Elian na nagkamali si Daddy o kasalanan ni Daddy. Ang sinabi niya ay siya ang may gawa. Iyon ay isang salitang nagpapahiwatig ng intensyon, ng manipulasyon. Ang salitang iyon, siya, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang maliit na batong ibinato sa isang tahimik na lawa na lumilikha ng mga alon ng pagdududa na ngayon pa lang nagsisimulang maramdaman ni Leandro.
Ang salitang siya ay hindi na umalis sa isip ni Leandro. Parang isang multo itong bumubulong sa bawat sulok ng tahimik na mansyon. Isang salitang nagmula sa kanyang sariling anak, na ngayon ay tila may bigat ng isang katotohanan na pilit niyang tinatakasan. Ang lamig ng bahay ay hindi na lamang dahil sa aircon. Ito'y lamig ng kawalan, ng mga tanong na walang sagot. Isang gabi, hindi na niya matiis. Naramdaman niya ang isang matinding pangungulila, hindi para kay Maribel, kundi para sa pundasyon ng kanyang pamilya, para sa kanyang yumaong asawa, si Sofia. Gusto niyang makita ang mukha nito, ang ngiti nito, lalo na sa mga litrato, kung saan karga pa nito ang mga sanggol pa lamang na sina Elian at Elise. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang bahagi ng mansyon na 10 taon na niyang iniiwasan. Ang silidaklatan at opisina ni Sofia. Pagpihit niya ng seradura, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. At ang amoy ng mga lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nakatakip pa rin ng puting tela na para bang ang buong silid ay isang bantayog ng nakaraan. Hinubad niya ang takip sa malaking lamesa na gawa sa nara, at ang alikabok ay lumipad sa hangin, sumasayaw sa sinag ng ilaw mula sa pasilyo. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, naghahanap ng mga lumang photo album. Nakita niya ang mga pamilyar na bagay. Ang paboritong panulat ni Sofia, isang tuyong bulaklak ng rosas sa pagitan ng mga pahinina ng isang libro. Mga sulat na hindi natapos. Ang bawat bagay ay isang maliit na patak ng alaala, isang matamis na kirot. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang papeles, may nakapasyang kakaiba. Isang maliit na espasyo na hindi dapat naroroon. Nang idin niya ito, isang lihim na kompartimento ang bumukas. At sa loob, may isang bagay lamang. Isang maliit na kwaderno na balot sa kulay kremang katad. Ang talaarawan ni Sofia. Nanginig ang mga kamay ni Leandro habang hawak ito. Ito ay isang bahagi ng kanyang asawa na hindi niya alam na umiiral. Dala-dala ang kwaderno, umupo siya sa silya ni Sofia. Ang alikabok ay hindi na niya ininda. Sa una, ang kanyang binasa ay mga pahina ng kaligayahan, ang kanilang kasal, ang unang pagkakataon na nalaman nilang magkakaanak sila, ang araw na isinilang ang kambal. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sulat ni Sofia, ang kanyang sulat kamay ay puno ng kagalakan. Hawak ko sa aking mga bisig ang 2 anghel. Kumpleto na ako. Ngunit habang ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa, unti-unting nagbago ang tono. Mula sa mga pahina ng kalagitnaan hanggang sa mga huli, ang pangalan ni Isabel ay nagsimulang lumitaw ng mas madalas, hindi na bilang isang matalik na kaibigan, kundi bilang isang pinagmumulan ng pag-aalala. Hindi ko maintindihan ang mga numero sa Charity Foundation. Basa niya sa isang entry. Laging sinasabi ni Isabel na abala siya, na siya na ang bahala. Ngunit may pakiramdam akong hindi tama. Sa isa pang pahina, tinanong ko si Isabel tungkol sa malaking withdrawal. Ang sabi niya, para daw yon sa isang bagong proyekto sa Batangas. Ngunit nang tawagan ko ang contact natin doon, wala silang alam tungkol dito. Kapag kinumpronta ko siya, nagagalit siya at sinasabing hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Ang puso ni Leandro ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang hangin sa silid ay tila kumapal, humihigpit sa kanyang lalamunan. Ipinagpatuloy niya ang paglipat ng mga pahina hanggang sa marating niya ang pinakahuli. Ang petsa ay 2 araw bago ang biglaang atake sa puso na kumitil sa buhay ni Sofia. Ang sulat si kamay ay medyo nanginginig. Kailangan kong kausapin si Isabel tungkol sa mga nawawalang pondo. Sigurado na ako ngayon, hindi ito pagkakamali. Sana paranoid lang ako. Ang pangungusap ay hindi natapos doon. Naputol. Nabitawan ni Leandro ang talaarawan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na kahoy ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi.
Ang salitang siya na sinabi ni Elian ay bumalik sa kanya. Hindi na isang simpleng akusasyon ng bata, kundi isang umaalingaw-ngaw na katotohanan, isang multo mula sa nakaraan na ngayon ay may pangalan. Ang tagumpay ng malaking order para sa children's party ay naging simula ng lahat. Ang balita tungkol sa masarap na kakanin na gawa sa pagmamahal ay mabilis na kumalat. Ang maliit na kusina ni Aling Imelda ay naging pugad ng abalang mga kamay at matamis na halimuyak. Ngunit alam kong hindi kami maaaring manatili sa ganito. Kailangan natin ng mas malaking lugar, Aling Imelda. Sabi ko isang araw habang nagbibilang kami ng aming kita na unti-unti nang lumalaki. Kailangan nating makita ng mga tao. Dahil doon, isinugal namin ang isang bahagi ng aming ipon para umupa ng isang maliit na pwesto sa palengke tuwing Sabado at Linggo. Ang aming pwesto ay simple lamang. Isang mahabang mesa na tinakpan ng dahon ng saging kung saan nakahilera ang mga makukulay na sapin-sapin, ang malalagkit na biko at ang mainit-init pang puto bumbong. Ngunit para sa akin, ang maliit na pwestong iyon ay isang palasyo. Bawat perang kinikita ko mula roon ay may bigat ng dignidad. Bawat papuri mula sa isang customer ay musika sa aking pandinig. Dito, ako si Maribel, ang magkakakanin. Hindi ang yaya, hindi ang akusadong magnanakaw. Samantala, sa kabilang dulo ng San Isidro, sa loob ng malamig na mansyon, isa pang uri ng gawain ang isinasagawa sa dilim. Ang bawat pahina ng talaarawan ni Sofia ay apoy na sumusunog sa dibdib ni Leandro. Ang huling pangungusap nito ay isang sigaw mula sa libingan na hindi na niya maaaring baliwalain. Ang pagdududa na itinanim ng kanyang mga anak ay ngayon ay isang ganap na punong kahoy na may malalalim na ugat. Isang tawag lang sa telepono. Walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na kilala sa kanyang pagiging disente at mahusay. Ang utos niya ay malinaw at walang emosyon. Siyasatin mo ang lahat ng bagay tungkol kay Isabel Corazon, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga transaksyon, lalo na ang lahat ng may kinalaman sa foundation ng yumaong asawa ko. At gawin mo ito nang walang sino mang makakaalam. Si Isabel, sa kabilang banda ay hindi bulag. Naramdaman niya ang unti-unting paglayo ni Leandro. Ang dating init ay napalitan ng pormalidad. Ang mga halik sa pisngi ay naging tipid na tango na lamang. Dahil dito, lalo siyang naging mapilit. Dinoble niya ang kanyang mga pagsisikap na makuha ang loob ng mga bata. Binibilhan sila ng mga mamahaling laruan na hindi naman nila pinapansin. Pinipilit silang kumain sa labas sa mga restaurant na ayaw naman nila. Look, Elise, darling, I bought you the biggest dollhouse in the store. Sabi niya isang araw habang ipinapakita ang isang napakalaking kahon. Tiningnan lamang ito ni Elise at bumalik sa kanyang pagdodrawing. Mas maganda pa rin po ang manikang basahan na ginawa ni Yaya, bulong ng bata. Bawat pagtanggi ng mga bata ay lalong nagpapainit ng ulo ni Isabel at nagpapatindi ng kanyang desperasyon na patunayan ang kanyang lugar sa pamilyang yon. Isang gabi, habang nag-aayos si Leandro ng mga papeles sa kanyang opisina, isang tunog mula sa kanyang telepono ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang email galing sa investigador. Ang subject, unang ulat. Binuksan niya ito. Mayroong ilang mga dokumento, ngunit ang unang nakakuha ng kanyang pansin ay isang attachment ng litrato. Nag-load ito ng dahan-dahan na parang sinusubok ang kanyang pasensya. Nang sa wakas ay luminaw ang imahe, isang pamilyar na eksena ang kanyang nakita. Isang table sa isang hindi gaanong kilalang coffee shop. At doon, nakaupo ang dalawang tao. Ang isa ay si Isabel. Ang kanyang postura ay perpekto, gaya ng dati. Ngunit may tensyon sa kanyang mga balikat.
At sa tapat niya, nakayuko, balisa at pinagpapawisan kahit malamig ang lugar, si Don Eusebio. Sa pagitan nila sa mesa may isang makapal na puting sobre na iniaabot ni Isabel sa matanda. Ang litrato ay walang tunog, ngunit para kay Leandro, ito ay sumisigaw ng kataksilan. Ang litrato ni na Isabel at Don Eusebio ay simula pa lamang. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng sunod-sunod na email mula sa investigador. Bawat isa ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle na dahan-dahang binubuo ang isang larawan ng kasinungalingan at pandaraya. Natuklasan ng investigador ang mga bank statement, ang mga pekeng resibo, ang mga testimonya mula sa mga dating empleyado ng foundation na bigla ang tinanggal sa trabaho ni Isabel matapos silang magtanong tungkol sa mga pondo. Ang lahat ay nakaturo sa isang direksyon, sistematikong pagnanakaw sa loob ng maraming taon na nagsimula pa noong nabubuhay si Sofia. Ang bawat dokumento ay isang sampal sa mukha ni Leandro, isang paalala ng kanyang pagkabulag. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Bilang bahagi ng kompletong background check, hinalungkat din ng investigador ang mga lumang medical records ng pamilya Montemayor para lamang tiyakin na walang anumang anomalya o insurance fraud na konektado kay Isabel. Karamihan sa mga ito ay karaniwan lamang, mga check-up, mga bakuna. Ngunit isang folder ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang talaan ng biglaang operasyon ni Elise, 5 taon na ang nakalilipas. Aplastic anemia, isang bihirang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi gumagawa ng sapat na bagong selula ng dugo. Kinailangan ni Elise ng agarang blood transfusion, ngunit ang kanyang blood type, AB negative, ay isa sa mga pinakabihira. Naalala ni Leandro ang gabing iyon. Ang takot na halos magpamanhid sa kanyang buong katawan habang naghihintay siya sa labas ng operating room, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Nag-anunsyo ang ospital na may kagyat na pangangailangan, ngunit ang pag-asa ay manipis. At pagkatapos, isang milagro. Isang nurse ang lumabas at sinabing may isang walk-in donor na nagkataong nasa ospital din, narinig ang panawagan at tumugma ang dugo. Isang bayani na hindi nagpakilala. Hindi niya kailanman nalaman kung sino ito. Ang sabi lang ng ospital, gusto ng donor na manatiling anonymous. Nag-iwan siya ng malaking donasyon sa ospital bilang pasasalamat. Ngunit ang mukha ng tagapagligtas ng kanyang anak ay nanatiling isang misteryo. Sa loob ng report nakasulat ang mga detalye. Donor, anonymous, blood type, AB negative. Ngunit ang isang mahusay na investigador ay hindi tumitigil sa salitang anonymous. Mayroon siyang mga koneksyon. Isang simpleng cross-reference sa donor log ng ospital nung araw na yon na itinugma sa listahan ng lahat ng empleyado ng Montemayor, nakaraan at kasalukuyan bilang bahagi ng standard procedure. Gabi na. Si Leandro ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang laptop. Ang mga dokumento ng pandaraya ni Isabel ay nakabukas sa screen, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Sa biglang pagtunog ng kanyang telepono na nagpapahiwatig ng isang bagong text message, halos mapatalon siya sa kanyang upuan. Mula sa investigador, isang maikling mensahe lamang. Sir, follow up lang sa medical records. May nakuha na po akong pangalan. Ang anonymous blood donor para kay Elise Montemayor 5 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng isang mahabang paghinto na para bang ang teknolohiya mismo ay nag-aatubiling ihatid ang susunod na salita. At pagkatapos ay dumating ito. Ang pangalan po niya ay Maribel de la Cruz. Ang telepono ay dumulas mula sa nanginginig na kamay ni Leandro. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na karpet ay halos hindi narinig, ngunit sa kanyang isipan, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Maribel. Ang babaeng ipinagtabuyan niya sa ulan. Ang babaeng hinatulan niya ng walang paglilitis. Ang babaeng tinawag niyang magnanakaw siya. Ang nagligtas
sa buhay ng kanyang anak. Isang utang na loob na hindi niya alam na mayroon siya. Isang kasalanan na ngayon ay naramdaman niyang hindi na niya kayang bayaran. Napasubsob siya sa kanyang mesa. Ang bigat ng katotohanan iyon ay dumagan sa kanya. Mas mabigat kaysa sa lahat ng yaman na kanyang pag-aari. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Leandro. Hindi na siya makahinga, hindi na siya makapag-isip ng diretso. Ang tanging malinaw lamang sa kanya ay kailangan niyang marinig ang lahat mula sa mga labi mismo ng mga taong nagkanulo sa kanya. Ang unang domino na kailangan niyang itumba ay ang pinakamahina. Ipinatawag niya si Don Eusebio sa kanyang opisina. Pumasok ang matanda, nakayuko. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang katawan. Walang imikan. Inilapag lamang ni Leandro ang isang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang litrato sa coffee shop. Hindi na kinailangan ng salita. Nang makita ni Don Eusebio ang kanyang sarili sa litrato, kasama si Isabel at ang puting sobre, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga tuhod ay tila bumigay. "Sir, Ginoong Leandro, patawad po," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Bakit ang bakit? Iyon lamang ang tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. At doon, bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Don Eusebio ang tungkol sa kanyang malaking pagkakautang sa sugal. Ang pananakot ni Isabel na ipakakalat ito. Nasisirain ang kanyang reputasyon at ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Inamin niya ang lahat. Ang pagtatago ng mumurahing hikaw sa ilalim ng una ni Maribel. Ang pagsisinungaling sa harap ng lahat. Ang bawat maduming detalye ng kanilang plano. "Patawad po, sir. Napilitan lang po ako." Pagmamakaawa ng matanda. Pinakinggan ni Leandro ang lahat ng walang kibo. Nang matapos si Don Eusebio, isang utos lamang ang kanyang binitawan. "Manatili ka sa iyong kwart. Huwag kang aalis hanggat hindi ko sinasabi." Ang pangalawa at huling paghaharap ay kailangang maganap sa paraang mas personal, mas masakit. Kinagabihan, ang hapagkainan ay inihanda na parang walang nangyari. Ang mamahaling kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang pagkain ay masarap. Ngunit ang katahimikan sa pagitan ng 4 na taong nakaupo roon, sina Leandro, Isabel at ang kambal, ay napakabigat na halos mahihirapan kang huminga. Natapos ang hapunan ng halos walang nagsasalita. Matapos ang dessert, hinalikan ni Leandro ang kanyang mga anak. "Umakyat na kayo sa taas, mga anak. May pag-uusapan lang kami ng tita Isabel ninyo." Nang makaalis na ang mga bata, naiwan silang dalawa sa malaking silid kainan. Si Isabel ay ngumiti, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Is there something wrong, Leandro? You've been so quiet lately." Hindi siya sinagot ni Leandro. Sa halip, nagsalin siya ng alak sa 2 kopita. Inabot niya ang isa kay Isabel. "Naalala mo ba ang Charity Foundation ni Sofia?" Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Nagbago ang ekspresyon ni Isabel, ngunit mabilis niya itong naitago. "Of course, I helped her build that from the ground up." Alam mo ba, pagpapatuloy ni Leandro, na bago siya pumanaw, mayroon siyang isinusulat sa kanyang talaarawan. Mga alalahanin tungkol sa mga nawawalang pondo. A diary? Leandro, she was under a lot of stress. Baka kung ano-ano lang ang naiisip niya. Mabilis na sagot ni Isabel, sabay tawa ng pilit. Inilabas ni Leandro ang isang folder mula sa kanyang tabi at inilatag ito sa mesa. Sa loob nito ay ang mga bank statement, ang mga pekeng resibo, ang mga ulat mula sa investigador. Hindi ito imahinasyon, Isabel. Ito ay mga numero. Ito ay pagnanakaw. Ang mukha ni Isabel ay namutla.
Ang kanyang mga kamay na may perpektong manicure ay nagsimulang manginig. "This is absurd. Pinagbibintangan mo ba ako?" "Hindi kita pinagbibintangan," sabi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. "Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan." Pagkatapos, idinagdag niya ang huling pako sa kabaong. "Nag-usap na kami ni Don Eusebio. Inamin na niya ang lahat. Doon na gumuho ang lahat. Ang maskara ni Isabel na pinag-ingatan niyang isuot sa loob ng maraming taon ay biglang nabasag at nalaglag. Ang pagkukunwaring kahinahunan ay nawala at ang lumabas ay isang mukhang puno ng galit at pagkamuhi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tumawa siya. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang nakakakilabot. "Oo, ginawa ko nga." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Itinapon niya ang kupita ng alak sa sahig at ang tunog ng nabasag na kristal ay sumabay sa kanyang pagsabog. "Dahil ako ang nararapat sa buhay na ito, hindi ang patay mong asawa at lalong hindi ang kaawa-awang katulong na yon." Ang umaga ng Sabado ay abala at maingay sa palengke ng San Isidro. Ang aming munting pwesto, ang Kalinga Kakanin, ay dinudumog ng mga suki. Ang amoy ng mainit na bibingka at puto bumbong ay humahalo sa hangin at ang bawat benta ay isang maliit na musika sa aking pandinig. Ito ang aking bagong mundo. Isang mundong binuo ko mula sa mga mumo ng aking nakaraan. "Maribel, anak, naubos na ang ating kutsinta." Masayang sigaw ni Aling Imelda mula sa likuran habang abala sa pagbabalot ng suman. Ngumiti ako. "Opo, Nay Imelda, gagawa pa po tayo mamaya." Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar ngunit hindi inaasahang anino ang tumabon sa aming pwesto. Ang lahat ng ingay ay tila humina. Ang lahat ng kulay ay tila kumupas. Nakatayo roon, sa gitna ng palengke, suot ang kanyang mamahaling damit na halatang hindi bagay sa lugar, si Ginoong Leandro Montemayor. Ang kanyang muka ay ibang-iba sa huli kong nakita. Wala na ang malamig na maskara, ang mapanghusgang mga mata. Ang naroon ay isang lalaking mukhang hindi nakatulog ng ilang araw. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na hindi makitang bigat. Nagkatinginan ang mga tao. Ang mga tsismosa ay nagsimulang magbulungan. Si Aling Imelda ay lumabas mula sa likuran, handang maging kalasag ko kung kinakailangan. Ngunit nanatili akong kalmado. Hindi na ako ang babaeng napaluhod sa ulan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking mga kamay na abala sa pag-aayos ng mga biko sa isang bilao. "Maribel," sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal, halos hindi marinig sa ingay ng palengke. Huminto ako sa aking ginagawa at tiningnan siya. Naghintay ako. Huminga siya ng malalim na para bang kinukuha ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. At doon, sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng mga nagtitinda, ng mga mamimili, ng mga tsismosa, yumuko siya ng bahagya. Hindi isang simpleng tango, kundi isang yuko ng pagpapakumbaba. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang mga salita ay tila hirap na lumabas. Walang anumang dahilan para sa ginawa ko. Naging bulag ako, naging bingi, nagpadala ako sa galit at sa sarili kong sakit. Pinakinggan ko ang mga kasinungalingan at hindi ko pinakinggan ang katotohanan na nasa harap ko lang pala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa talaarawan ni Sofia, ang imbestigador, ang pag-amin ni Isabel, at ang pinakahuli. "Nalaman ko," sabi niya, at sa wakas ay nag-angat siya ng tingin at nakita ko ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Nalaman ko ang tungkol sa dugo, ang pagligtas mo sa buhay ni Elise, isang utang na hindi ko kailanman mababayaran.
Paano ko, paano ko nagawang itaboy ang anghel na nagligtas sa aking anak? Ang buong palengke ay natahimik. Ang lahat ng mga mata ay nasa amin. Nararamdaman ko ang kanilang awa, ang kanilang pagkabigla. Gusto kong bumalik ka. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Hindi bilang yaya, kundi bilang natigilan siya. Hindi mahanap ang tamang salita. Bumalik ka sa mansyon. Itatama ko ang lahat. Huminga ako ng malalim. Inamoy ang matamis na singaw mula sa mga bibingka sa aking harapan, ang amoy ng aking bagong buhay. Tiningnan ko si Ginoong Leandro. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng pagkaunawa. Nakita ko ang isang lalaking wasak, isang lalaking nagsisisi. Ginoong Montemayor, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at matatag. Pinapatawad na kita. Nakita ko ang pag-asa na sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa ako tapos. Pinapatawad kita, hindi dahil sa'yo, paglilinaw ko, kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan ng puso ko, at para kina Elian at Elise, dahil alam kong iyon ang gusto nila. Hinawakan ko ang isang malinis na dahon ng saging at marahang pinunasan ang ibabaw ng aking mesa. Pero hindi na ako babalik. Ang mga huling salita ko ay hindi matigas, hindi mapait. Ito ay isang simpleng pahayag ng katotohanan. Isang katotohanan na natutunan ko sa gitna ng aking paghihirap. Ang aking tahanan ay hindi na isang lugar na pag-aari ng iba. Ito ay isang lugar na ako mismo ang magtatayo. Ang pagtanggi ni Maribel ay hindi isang sampal, kundi isang salamin. Isang salamin na nagpakita kay Leandro kung gaano kalaki ang kanyang pagkukulang, hindi lang kay Maribel, kundi sa sarili niyang pamilya. Umuwi siya mula sa palengke, hindi na may dalang pag-asa na maibabalik ang nakaraan, kundi may dalang isang bagong determinasyon, ang itama ang lahat, sa tamang paraan. Kinabukasan, Lunes ng umaga, ginawa niya ang nararapat. Pumasok siya sa presinto ng pulisya, dala ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya, ang kopya ng talaarawan ni Sofia, ang mga ulat ng investigador, ang pirmadong testimonya ni Don Eusebio. Walang drama, walang sigawan. Isang tahimik at formal na paghahain ng kaso ng pandaraya laban kay Isabel Corazon. Ang marahang kaluskos ng dulo ng kanyang panulat sa papel habang pumipirma sa complaint sheet ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan ng opisina. Iyon ang tunog ng pagwawakas. Ang balita, gaya ng inaasahan sa isang maliit na bayan tulad ng San Isidro, ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Narinig mo na ba? Halos pabulong na sabi ni Aling Imelda. Pagdating niya mula sa pamimili, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa tsismis. Inaresto daw si Isabel sa mismong tinitirhan niyang kondo. Ang sabi ng mga kapitbahay, nagwawala daw. Isinisigaw ang pangalan ni Ginoong Leandro. Nakakahiya. Ang taas-taas ng tingin sa sarili. Iyon pala, ang kamay ay mas makati pa sa nangangating aso. Pinakinggan ko lang siya habang nagpapatuloy sa pagmamasa ng galapong. Mayroong isang bahagi sa akin na dapat sana'y masaya, na dapat sana'y nagdiriwang. Ngunit wala. Ang naramdaman ko lamang ay isang malalim na kapayapaan. Ang hustisya ay hindi ang pagbagsak niya, kundi ang pagbangon ko. Ang kabayaran para sa kanya ay ang batas at ang kahihiyan. Ang kabayaran para sa akin ay ang kalayaan. Ilang araw ang lumipas. Isang tunog mula sa aking lumang telepono ang muling nagpatigil sa aking mundo. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili akong sagutin, ngunit sinagot ko pa rin. Hello? Maribel. Ang boses sa kabilang linya ay boses ni Ginoong Leandro. Ngunit iba na ito ngayon. Walang awtoridad. Tanging pagod at isang pahiwatig ng pag-aalinlangan. Ako ito. Si Leandro. Tumatawag ako.
para magpaalam. Kung pwede sana, kung pwede ko sanang dalhin ang mga bata para bisitahin ka. Hinahanap ka na nila ng sobra. Natigilan ako. Sige po, sagot ko. Wala pong problema. Kinahapunan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng maliit na bahay ni Aling Imelda. Bumaba si Leandro mula sa driver's seat. Wala siyang driver. At mula sa likod, bumuhos palabas ang dalawang maliliit na figura na tumakbo ng napakabilis patungo sa akin. Yaya! Ang yakap ni na Elian at Elise ay kasing higpit ng kanilang pangungulila. Niyakap ko sila pabalik. Ang mukha ko ay isinubsob ko sa kanilang mga buhok. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng pagkabata. Dinala ko sila sa loob kung saan naghanda si Aling Imelda ng merienda. Si Leandro ay nanatili sa may pintuan, hindi pumapasok, na para bang alam niyang wala siyang karapatan sa espasyong ito. Pinanood lamang niya kami mula sa malayo. Yaya, we missed you, sabi ni Elise, habang ipinapakita sa akin ang isang bagong drawing. Sa drawing na ito, nasa isang maliit na bahay kami, nagluluto ng bibingka, at masaya. Wala nang malaking mansyon, wala nang masungit na stick figure. I told Daddy you're not a thief, seryosong sabi ni Elian. He knows now. Tumango ako at ngumiti. Alam ko, mahal, alam ko. Matapos ang isang oras na para umalis sila. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, tumigil si Leandro. Maribel, sabi niya, kung mayroon kang kailangan, anumang tulong para sa iyong negosyo, huwag kang mag-atubiling sabihin. Umiling ako ng marahan. Salamat po, Ginoong Leandro, pero kaya ko na po. Kinabukasan, gamit ang perang pinag-ipunan ko nang may dugo at pawis, ginawa ko ang isang bagay para sa aking sarili. Pumunta ako sa isang maliit na pwesto na matagal ko nang tinitingnan sa sentro ng bayan. Isang maliit na espasyo na may malaking bintanang salamin, perpekto para sa isang maliit na tindahan. Kinausap ko ang may-ari at pumirma ako sa isang kontrata ng upa. Pag-alis ko sa opisina, hawak-hawak ko ang isang susi, isang simpleng piraso ng metal, ngunit sa aking palad, ito ay napakabigat. Hindi ito ang susi sa isang malaking mansyon. Ito ang susi sa aking sariling pinto, sa aking sariling tindahan, sa aking sariling kinabukasan. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip na puno ng alikabok ng construction, amoy ng bagong pinta, at tunog ng martilyo. Sa tulong ni Aling Imelda at ilang mababait na kapitbahay, ang dating walang lamang pwesto ay unti-unting nagkaanyo. Isang simpleng signboard na gawa sa kahoy ang isinabit sa itaas ng pinto. Nakaukit dito ang mga salitang pinangarap ko. Kalinga Kakanin. Ang araw ng grand opening ay simple lang. Walang mga ribbon cutting o mahahabang talumpati. Naglagay lang kami ng ilang mga mesa sa labas at nag-alok ng libreng kapeng barako at maliliit na piraso ng aming mga kakanin sa lahat ng dadaan. Ang tindahan ay puno ng halimuyak ng bagong lutong bibingka at ang init na nagmumula sa mga bagong hango na puto-bumbong. Si Aling Imelda, suot ang kanyang pinakamagandang duster, ang nag-aasikaso sa kaha. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki na para bang sarili niyang anak ang nagbukas ng tindahan. Ang aming mga unang suki mula sa palengke ay dumating. Dala-dala ang kanilang mga ngiti at pagbati. Ang pakiramdam ay hindi parang isang business opening, kundi isang munting fiesta ng kapitbahayan. Sa gitna ng masayang kaguluhan, isang pamilyar na itim na sasakyan ang muling huminto sa tapat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat na dala nito ay hindi na pighati, kundi isang uri ng tahimik na paggalang. Bumaba si Leandro at kasunod niya sina Elian at Elise, na parehong may hawak na isang malaking palayok ng bulaklak. Ang mga bata ay tumakbo papalapit sa akin, hindi na umiiyak, kundi tumatawa.
"Yaya, ang ganda-ganda po ng tindahan niyo," sigaw ni Elise. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang tinitingnan ang mga nakahilerang kakanin sa salaming estante. "Congratulations po, Yaya," sabi naman ni Elian na iniabot sa akin ang isang maliit na sobre. Pinag-ipunan po namin yan ni Elise mula sa allowance namin para po pandagdag sa benta nyo. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, mayroong 2 kulubot na 100 pisong papel at isang drawing. Sa drawing, kaming 3 ay nasa loob ng tindahan. At sa labas, nakatayo si Leandro. Nakangiti habang pinapanood kami. Naramdaman kong may namuong luha sa aking mga mata. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan. Niyakap ko sila ng mahigpit. Naglakad papalapit si Leandro. Wala siyang dalang regalo. Ang tanging dala niya ay isang bagay na mas mahalaga. Isang ngingiti. Hindi isang malaking ngiti, kundi isang maliit, marahan ng ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa mga mata niyang dati puno ng yelo, ngayon ay may nakikita akong paghanga. "Maribel," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng respeto. "Congratulations," tumango ako. "Salamat po sa pagpunta." Hindi sila nagtagal. Hindi na kailangan. Ang kanilang pagdating ay sapat na. Isang simbolo na ang mga tulay na nasira ay maaari pa ring tayuan muli. Hindi para bumalik sa dati, kundi para makatawid patungo sa isang bagong simula. Nang papalubog na ang araw at ang mga huling customer ay pauwi na, tumayo ako sa harap ng aking tindahan. Ang ilaw sa loob ay nagbibigay ng isang mainit at kaaya-ayang sinag. Pinanood ko si Aling Imelda sa loob na masayang nagpupunas ng mga mesa, humuhuni ng pamilyar na kanta. Dito, sa harap ng tindahang itinayo ko mula sa aking mga luha at pawis, sa ilalim ng signboard na nagtataglay ng aking pag-asa, naramdaman ko ang isang bagay na mas matamis pa sa anumang kakanin. Kapayapaan. Hindi ko kailangan ng isang malaking mansyon para masabing nakauwi na ako. Dahil ang tahanan pala ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At dito, napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa akin, sa aking sariling espasyo. Sa wakas, nakauwi na ako. 1 taon na ang lumipas. Ang Kalinga Kakanin ay hindi na lamang isang maliit na tindahan. Isa na itong pamilyar na pangalan sa San Isidro, isang lugar kung saan ang halimuyak ng bagong lutong kakanin ay laging may kasamang ngiti at mainit na pagtanggap. Ang bawat sulok ng tindahan ay puno ng buhay. Ang mahinang kalansing ng kutsarat na tinidor, ang masayang tawanan ng mga suki, at ang init na nagmumula sa kusinang naging puso ng aking mga pangarap. Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Oo, higit pa sa kapayapaan, natagpuan ko ang aking sarili. Ang mga anino ng nakaraan ay matagal nang naglaho. Si Isabel ay kasalukuyang pinagdudusahan ang kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala tungkol sa kasakiman at kahihiyan. Si Don Eusebio ay nagretiro sa isang malayong probinsya. Dala ang bigat ng kanyang pagsisisi. Ang hustisya, sa kanyang sariling paraan, ay naningil na. Si Ginoong Leandro, Leandro na lamang ngayon, ay naging isang tunay na ama. Linggo-linggo, sinusundo niya ang mga bata mula sa eskwela at idinaraan sa aking tindahan para sa kanilang paboritong merienda. Ang aming mga pag-uusap ay magaan at puno ng paggalang. Walang pilit na pag-ibig, walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Tanging isang pagkakaibigan na nabuo mula sa mga abo ng nakaraan, pinalakas ng aming parehong pagmamahal para sa 2 batang naging tulay namin. "Salamat ulit, Maribel," sabi niya isang hapon habang pinapanood sina Elian at Elise na masayang kumakain ng sapin-sapin. "Dahil sa'yo, natutunan kong muli kung paano maging isang ama." Ngumiti lang ako. Ang pagpapatawad ko sa kanya ay matagal nang naghilom. Hindi ito isang regalong ibinigay ko sa kanya,
kundi isang regalong ibinigay ko sa aking sarili. Ang pagpapalaya sa galit ang siyang nagbigay sa akin ng espasyo para sa kaligayahan. Isang Sabado ng hapon, habang abala ang tindahan, isinara ko sandali ang pinto para sa isang pribadong sandali. Sa loob ng aking maliit ngunit mainit na kusina, tinuturuan ko sina Elian at Elise kung paano gumawa ng bibingka. Ang kanilang maliliit na kamay ay puno ng galapong, ang kanilang mga muka ay may mga mantsa ng harina, at ang kanilang mga halakhak ang pinakamatamis na musikang narinig ko sa buong buhay ko. Yaya, tingnan mo, perfect na ang pagkahalo ko. Masayang sabi ni Elian. Ako rin, Yaya. Pwede ko na bang lagyan ng itlog na maalat? Tanong naman ni Elise. Habang pinapanood ko sila, bumalik sa aking alaala ang gabing iyon. Ang gabing nakaluhod ako sa ilalim ng ulan, sa labas ng isang malaking gate na bakal, pakiramdam ko ay katapusan na ng mundo. Sino ang mag-aakala na ang babaeng basang-basa at wasak na yon ay makakatayo muli? Na ang mga kamay na dati hinusgahang magaspang ay ang siya palang lilikha ng isang matamis na kinabukasan. Ang tunay na kaligayahan pala ay hindi natatagpuan sa isang malaking mansyon o sa pag-ibig ng isang mayamang lalaki. Ito ay hindi hinihintay. Ito ay hindi hinihingi. Ang tunay na kaligayahan ay niluluto, minamasa, pinagpapaguran, at itinatayo gamit ang sarili mong mga kamay. Dahil ang kwento ni Maribel ay patunay na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging arkitekto ng sarili nating tadhana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama si Maribel. Mula sa kanyang pinakamadilim na gabi hanggang sa pinakamatamis niyang tagumpay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitatangging may mga sandaling kasama ninyo akong naluha. Ang gabing ipinagtabuyan siya sa gitna ng ulan. Iyon ang pinakamabigat na bahaging isinulat ko. Bawat patak ng luha niya ay tila naramdaman ko, at ang bawat kirot sa kanyang dibdib ay nag-iwan ng marka sa akin. Ang kwento ni Maribel ay isang katang-isip, ngunit ang kanyang lakas ay hango sa diwa ng napakaraming kababaihan na nakilala ko at hinangaan, mga inang nagsasakripisyo, mga anak na lumalaban, mga kaibigang tahimik na bumabangon mula sa pagkakalugmok. Nais kong ibahagi ang isang kwentong hindi lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa paghilom, na sa bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang gabi, ay may isang maliit na kandilang nag-aalab. Iyan ang pag-asa at ang pagpapatawad. Hindi ito para sa taong nagkasala. Sa atin, ito ay ang pag-aalay ng kapayapaan sa ating sariling puso. Kaya iiwan ko sa iyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Maribel, matapos ang lahat ng sakit at pagkakanulo, sa tingin mo ba ay kaya mo ring buksan ang iyong puso para sa pagpapatawad? Nais kong marinig ang iyong saloobin. Ibahagi mo naman sa comment section kung ano ang iyong naramdaman. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, isang like at pag-share ay malaking tulong na para marating pa natin ang mas maraming puso.